Napalayo sa'yo, ngunit pag-ibig mo sa'kin nananatili. Di ka man lang nagsasawa at di nagbabago. Binuksan muli ang puso at aking nakita pag-ibig na napakahiwaga. Kaya narito ako, bumabalik sa'yo. Alimukhang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Buhay ko'y kasing dilim ng gabi. Ito'y kaliliwanagin ng kabutihan mo. At kahit bago pa naisip ang magsisi, kasalanan ko'y linilis mo ng sarili mong dugo. Binuksan muli ang puso at aking nakita pag-ibig na napakahiwaga. Kaya't narito ako, bumabalik sa'yo. Alimukhang anak na pilit na nagbabago. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Bawat segundo, minuto, oras at araw, ikaw ang nais makasama upang di na maligaw. Ikaw ang tubig na buhay sa kaluluwang nauuhaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Sa aking puso ang nag-iisang tanglaw. Magandang happy Sabat po sa inyong lahat, mga kapatid, at ako'y nagpapasalamat na makita kayong muli. Natatandaan ko ng unang-unang Sabado ng 2023 ay in-invite niyo ako. At salamat po muli ngayon sa pag-invite sa akin. At kung saan na kayong masasawa sa aking mga pagsasalita. At ang aking dadalhin topic po sa inyo ay tungkol sa isang management case study na nangyari sa isang iglesia. At nais ko na pag-aralan natin itong teksto na ito na binanggit na ating kapatid. Alam niyo, ito ay naging isang usapan sa isang church na aking nadaluhan. Sapagkat ito ang
i-discuss ko sa inyo bakit itong teksto na judge not that ye be not judged ay madalas gamitin ng mga kapatid o mga Kristiyano para hindi sang-ayon sa mga desisyon o plano ng ating iglesia pagdating sa pagdidisiplina. So, ito ang nangyari mga kapatid. Atin muna ang pag-usapan ano ang basics nitong Matthew 7:1. Sabi kasi sa atin ay, do not judge that or you too will be judged. Sabi sa ibang version ng Bible, Matthew 7:1. Lumalagay na hindi tayo pwedeng humusga. Do not judge. Sabi rito, tama ba yun? May question mark eh. Itong kaso na ito, mga kapatid, ay nangyari sa isang iglesia na isang female member of a local church na official din ay natagpo ang mayroong siyang relationship sa isang married man. So, na-report ito sa church board at nag-decide at ang elder ang siyang inatasan at tumawag sa kanyang pansin. Ang wika ng babae ay, hindi niyo ako pwedeng husgahan. Sapagkat sabi ng Bible, huwag kayong husga. Sapagkat lahat tayo o kayo ay makasalanan din. At binanggit niya si Mary Magdalene, yung kaso ni Mary Magdalene. Ang tanong sa atin ay, tama ba siya? So, yung board ay nahati sa no and yes. At sila ay nagkaroon ng mainitang deliberasyon. Sapagkat yung babae ay mayroong mga kamag-anak doon sa church board. Sabi nila ay hindi marapat tayo ng humusga sapagkat tayo mga tao lamang. Pare-parehas lang tayong makasalanan. Abay, sabi ko, teka muna. And marami ang mga offenders sa ating church o labas ng ating church na kapag sila ay nahuli sa isang bagay na may relationship sa krimen, administrative o anuman o kriminal, ang lagi nilang sagot ay, bakit niyo ako husgahan? Pare-parehas lang naman tayo. E ano ba talagang ibig sabihin ng Matthew 7:1, mga kapatid? Ano ba ibig sabihin ng judge not? Pag-aralan po natin, no? Maraming paraan kasi na tayong ginagawa, personally, ayan, no? Personally, na tayo ay naghuhusga sa isang tao. Number one, meron tayong attitude na katulad ng mga Pariseyo, na sila ay mga banal, at lahat ng tao na labas sa kanilang association o samahan ay makasalanan. Yun ay tinatawag nila ng mga scholar na holier than thou, banal ako sa iyo. At madalas ay nalalagay tayo sa ganitong kalagayan na minsan ay naghuhusga tayo sa mga taong sa palagay natin ay makasalanan. Ako ay matagal na nagtrabaho, alam niyo yun, nag-missionary work sa correctional, sa Muntinlupa Bilibid Prison. At nung ako ay nagsisimula, dala-dala ko itong isipan na ito na ako ay mas banal sa kanila. Ay naging isa yun sa method ng aking pag-judge personally. Pangalawa, ayon sa John 7:24, tayo ay humuhusga depende sa appearance ng tao. O kaya ay mga nadidinig natin, sabi nga ni the doctor, na chismis, naminiwala tayo sa mga hearsay, ginagamit natin basis yun para tayo ay maghusga sa ating kapwa. Personally. Madalas ay we fail to investigate or look deeper. Hindi malalim yung ating pagtingin, more on the surface lang tayo appearance. Yung internal o spiritual side ay nakakalimutan natin. Ang susunod ay finally, pagkatapos natin yung mga paraan na yon, ay we personally judge and say, oh, that person is guilty. Ito ang mga pamamaraan ng tao na ginagawa para tayo mag-judge sa kapwa. Na bigyan ko kayo ng isang halimbawa.
Meron pong isang classroom na mayroong estudyante, lagi siyang late sa pagpasok sa eskwela. At yung teacher ay pagdating niya, sasabihin sa kanya ay, show me your hands. Ilalabas niya yung kanyang stick, yung iba ay ruler ang ginagamit, at papaluin yung kanyang kamay. Sabi ng teacher, tomorrow, if you repeat that again, I will spank you. Spank your hand. So araw-araw po, laging late, lagi sila nagpapaluan. Dumating sa punto na yung teacher ay nag-isip siya, bakit hindi nagbabago yung bata sa kanyang palaging huli sa eskwela. Ang ginawa niya, siya ay nag-investigate at pumunta siya doon sa lugar na pinanggagalingan ng kanyang estudyante. At ito, mga kapatid, ang kanyang nakita. Yung kanyang estudyante, kaya pala nalele, ay meron siyang kapatid na lumpo na dinadala niya sa eskwelahan para makapag-aral. At pagkatapos niya maihatid, ay saka pa lamang siya papasok sa eskwelahan niya. Kaya madalas na siya ay late at napaparusahan ng teacher. Nung makita ito ng teacher, hindi na siya nagpakita, nakita niya lang, tinanaw niya sa malayo. At umuwi siyang malungkot dahil nagkamali siya ng paghusga sa kanyang estudyante. Kabukasan, nung pumasok ang bata, ini-expect niya na yung kanyang teacher ay papaluin siya, kaya inilahad niya yung kanyang kamay. Alam niyo po, sabi ng teacher, umiiyak siya, sabi niya, my student, I give you the stick, please slap my hand, sabi niya. Lumuhod siya at niyakap niya, sabi niya, forgive me. I have misjudged you for what you have done. I'm so sorry. From now on, I will no longer slap your hand and will understand why you are late every day. So ito ay nagdudulot sa atin ng katanungan. Meron ba talaga tayong karapatan na humusga o mag-judge? Ito magandang tanong, mga kapatid. Sa Biblia ay meron tayong tinatawag na Book of Judges. Ito ay mga aklat o mga hukom ng panahon na pagkatapos mamatay si Joshua sa pagkapanganak ni Samuel. Ito'y nagpakita na mga tao ay patuloy na tumatalikod sa Diyos at kanilang hinaharap ang kanilang consequences ng kanilang kasalanan. Ang Diyos mismo ang nag-appoint ng mga leaders na ito, judges, para i-deliver sila sa kanilang mga kaaway at tawagan sila sa pagsisisi o pagsunod. Dito sa Book of Judges, pinakikita ng Diyos ang biyaya at kanyang magiging tapat sa kanyang mga tao, bagamat hindi sila tapat sa kanilang Diyos. Tangkayan natin ang laman ng Book of Judges. Ito po yon. Ano po ang purpose ng Book of Judges? Sabi rito ay, God decided who would be judged. They were military leaders. There was peace. Ayan, nagkaroon po ng kapayapaan na magkaroon ng judge. At ito'y nangyari po for 300 years. Kasi ang dahilan po ay ayaw ng Diyos na sila'y mangilin sa mga Diyos-Diyusan. Tawagan ang mga judges na ito to cry to God at sila ay umiyak sa kanilang Panginoon na naghuy sila, napatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Dito sa mga judges na ito, mapapansin niyo mga kapatid, sila ay mga tao din, mga piniling tao ng Diyos. At mapapansin niyo rito yung pangalan na siya ay hindi naging nagkasal siya nung siya ma-in love sa isang Delilah na Moabita o Canaanita at siya napahamak. So makikita natin ang tinawagan ng Diyos ay mga tao na makasalanan din pero sila ay appointed ng Diyos o tinalaga
para maghusga. Kaya may karapatan sila manghusga. Okay, let's move further. Tingnan natin ang Constitution ng Pilipinas at ng Amerika. Halos parehas na parehas tayo. Ano po ang Constitution ng isang democratic government? Meron po siyang legislative, executive, judicial. Yung legislative po, yun po yung Kongreso na gumagawa ng batas. At merong executive, mula sa presidente hanggang sa barrio captain o barangay captain na nagpapatupad ng batas. At merong pangatlo, yung judicial branch. Ayan. Siya po ang nag-i-interpret ng batas kung mayroong discretion o pagkakasalu-salungat o hindi tama ang pagpapatupad, siya ang magde-decide. Sino ba itong mga nasa Supreme Court na ito? O sila ito yung mga tao din, mga kapatid, na nag-aral ng abogasya, naging judge by appointment, at sila ang magde-decide. Nakikita natin na in a democratic society, pagkatapos na wala na ang Book of Judges, ay nag-set up naman tayo ng democratic government to control. Ang purpose ng judiciary is to interpret and control abuses between the legislative and the executive. Okay, tingnan natin, no? Ihahanay ko sa inyo lahat. Ang management, ako po ay guro ng management. Lagi ko pong itinuturo sa bawat iglesia na aking napupuntahan pag ako po ay nagpo-conduct ng seminar na kailangan ng isa sa function na mahalaga na gagawin ng iglesia ay ang controlling. Ano po ang purpose ng controlling? Pagkatapos po tayo magplano, mag-organize, at meron tayong leading by leadership, kailangan merong controlling. Ano yung controlling? Yun po yung pag-apply ng mga disciplinary actions. Kaya nabanggit ni Sister kanina yung mga babaeng nagsusuot ng maiksi sa pulpito. Kailangan po sa isang organisasyon katulad natin, mayroon tayong mga pamamaraan, pamantayan ng pagkontrol. Kung hindi, ay magiging baliwala at magiging chaos ang ating pamamahala. Kanya-kanya po ng version eh. Kaya kailangan may control at kung ang isang empleyado o ang isang member ng samahan ay umiwas o lumabag sa ating palatuntunan, ay siya may karampatang disiplina. Ayan. Hindi po punishment, disiplina. Mayroong kasing pagkakaiba ang punishment. Ang punishment po ay for the member or the person to suffer. Ang controlling ay for the member to be corrected and disciplined. Ayan. Kaya po sa correctional, nung araw po ito, kung tawagin yun ay women's jail. Ngayon hindi na po correctional institution for women. Binago na po sapagkat sila ay para baguhin at muling lumaya sa bayan at mabuhay ng panibago. Okay. Sa ating church ay meron tayong tinatawag na church manual. Ang church manual po natin ay binubuo din ng mga taong katulad din natin, ng mga opisyales. Ngunit, ang church board ay mayroong kapangyarihan magdisiplina ng mga kapatid upang ibalik sila saan? Sa tamang daan. Hindi para tanggalin. Hindi po for disfellowship. Ang disfellowship ay ina-apply lang natin kapag ang isang kapatid ay lumabas na sa pananampalataya, hindi na nadalo, at umanib na sa ibang samahan o iglesia. Mapapansin nyo, mula sa democratic government hanggang sa church board, tayo po ay may karapatan. Hindi pwedeng sabihin na tayo'y makasalanan lang. Kaya ang sabi rito, ang aking tanong kanina, tama pa po yung ating member na babae na sinabi, judge not. Hindi na po nag-a-apply yung kanyang sinabing judge not sa ating board.
sapagkat sila hindi on a personal basis, but rather officially nagde-decide, tinitingnan ng mga facts at malalim na diskusyon, pag-aaral, at pagkatapos sila ay magbibigay ng desisyon. Eh bakit? Para saan po ba yung disiplina? Upang mapangalagaan ang kabanalan ng ating samahan. Mag-a-apply tayo ng control sa erring members. Okay, may tanong pa ako kanina eh. Bago ko tapusin, sabi rito binanggit ng babae na kapatid natin na nagkamali na si Jesus daw did not condemn Mary Magdalene. Tama po yun. Ang sagot ko, yes. Ang sabi ni Jesus, where are your accusers? Sabi ni Mary, wala na po. Sabi niya, neither do I condemn you. Tama po siya doon. Pero meron siyang nakalimutan. Ito po. Anong sabi po ni Jesus? Mary, go and sin no more. Hindi siya kinondem dahil ito po isang trap ng mga Hudyo o mga Hebreo noong panahon na yon para siya mahuli si Kristo kung siya magpapataw ng kamatayan sa babaeng nagkasara ng adultery. Ngunit matalino ng Panginoon, nabasa ang kanilang isipan, sabi niya, Mary, anyone of you who has no sin, let him cast the first stone. Kung sino sa inyo walang kasalanan, bumato. Hanggang sa naubo silang lahat sapagkat isinulat ng Panginoon sa lupa yung kanilang mga personal at individual na kasalanan. Bakit? Kasi individually, personally, ay hinuhusga nila si Mary, not knowing that they are also guilty of the very things about the Ten Commandments. Ang tanong ngayon ay, paano ngayon yung church board? Is guilty ba siya? Pag siya nag-decide, hindi po. The church board, the government, the Supreme Court were appointed to judge, katulad ng Book of Judges. Kaya hindi pwedeng idahilan ng isang offender ng any of the commandments, Ten Commandments, na siya ay hindi pwedeng husgahan. Hindi po siya applicable doon sa sitwasyon na yun. Lagi nating alalahanin, ang sabi rito, sa Hebrew 12:6, kaya tayo nagdidisiplina sapagkat mahal natin ang nagkasala. Kaya nagdidisiplina ng Panginoon, mahal niya ka tayong kanyang dinidisiplina. Kung hindi niya tayo mahal, hindi niya na tayo didisiplinahin, pababayaan na lang tayo. Ang pagdisiplina sa atin ng mga korte, ang pagdisiplina sa atin ng church board, pinitanda ng pagmamahal ng Diyos upang maingatan ng kabanalan at maibalik sa tamang daan ang isang Kristiyano. Nawa ay maging paalaala ito sa mga kapatid na laging ginagamit ang dahilan na judge not that he be not judged kapag nais nilang itago yung kanilang guiltiness o yung kanilang pagkakamali. At hindi bagkos kapag tayo ay dinidisiplina ng church ay tayo matuwa sapagkat ang Diyos at ang church ay mahal tayo. Ano po ang nangyari dun sa female na yun na offender? Siya po ay nanalo ang majority at sabi ay dapat siya disiplinahin. Hindi binigyan po siya ng 2 taon na hindi pagtayo sa pulpito. Isang paalala lang mga kapatid, kapag tayo ay nagdidisiplina ng isang kapatid, may karayaan pa rin siyang dumalo sa araw ng Sabado. Huwag mo natin siyang pipigilan o huwag natin isang tataboy. Bakit po? Kasi pinaparusahan na natin siya sa kasalanan niya, tama na po yun. At hindi na dapat siyang parusahan pa ng disfellowship o pagpapaalis sapagkat mahal natin siya, nais natin siyang ibalik sa ating kawan. Ito po ang aking mensahe at nawa itong paggamit ng verse ng judge not judge ay huwag sa maling paraan sapagkat hindi ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang kanyang ibig sabihin ay yung personal na paghusga na nanggagaling sa ating puso na kadalasan nagkakamali naman tayo. Maliban na maging gayon, ay may karapatan tayo katulad ng church board at ng mga justices na magsabi na isang tao ay nagkasala. Ngayon, nung ako po ay
nagngangaral sa Muntinlupa at sa correctional, ay madalas ako po hindi nagtatanong kung ano naging kasalanan nila. Iniintay ko sila magsalita. Mayroong umaamin at mayroong hindi naman umaamin. At ang sabi lang nila madalas, lalo sa Muntinlupa, ako'y nangingiti pero hindi ko na sila ang sagot nila ay, Brother John, ako'y napagbintangan. Ako'y napagbintangan ng ganon. Ako'y napagbintangan ng ganon. Hindi ko sinabing, ayaw mong aminin, ha? Hindi ko sinasabi yun. Tinatanggap ko yun. Sapagkat natural sa isang offender na magdepensa sa kanyang sarili. Karapatan niya yun. Ngunit kapag ang mga ebidensya at mga facts ay laban sa kanya, he is pronounced guilty by our courts. At kapag nag-imbestiga ang charge board at napatunayang nagkamali, may karapatan po siya. At tayong mga dinidisiplina, huwag tayong lalaban. At marami tayong pastor, o na po kayong magtatampo sa akin, kumabanggit ng dinisiplina ng ating NPUM at CLC, ay nagtayo-tayo ng kanyang mga relihiyon. At tayo na magbalik loob sa atin. Yun ang negative attitude ng pagsasabing judge not that he be not judge, sapagkat sa tipiling nila, sila ay hindi nagkasala at walang karapatan ng CLC o NPUM na sila husgahan. Kaya lumabas sila, nagtayo sila. At maaaring mabanggit ko rin sa inyo si Felix Manalo. Si Felix Manalo ay napatunayan na siya ay nagtanan ng kapwa SDA at sila ay namuhay na parang mag-asawa. Kaya siya tinanggal bilang pagkaministro sa atin. Ito ang sanhi na kapag tayo lumalaban sa patakaran ng Diyos na pagdisiplina. Kung ating tatanggapin, tayo magbalik loob, wala namang problema doon, tatanggapin naman tayo ng Diyos. Ngunit kung tayo lalaban at gagawa tayo ng paraan para lalo humiwalay at humikayat maraming tao, marami pang tao na lalabas, ay napakalaking dagok yun sa ating organisasyon at sa gawain ng Panginoon. Ito po ang aking mensahe sa ating lahat. Tanggapin natin ang palo ng Panginoon sapagkat mahal niya ako. Katulad na isang magulang na pinapalo ang kanyang anak, dinidisiplina kasi mahal niya. Mahal kayo ng Diyos at ako. At kung tayo may magkasalat, pinarusahan, magsisi tayo, magbalik loob tayo sa Kanya, sapagkat yun ang tunay na diwa ng pagdisiplina ng Diyos sa atin. Maraming salamat sa inyo at happy Sabbath po muli. Dahil po ay manalangin, Panginoon naming Diyos, dakila ka sa lahat ng mga dakila. Pinadala mo yung bugtong na anak upang ipakita sa amin kung paano ka mabuhay na may kabanalan sa mundong ito. At kung kami man ay magkasala at kami inyong itutuwid, tanggapin namin ang palo ng inyong pagmamahal sapagkat sa ikabubuti namin. Ang unang aming mga magulang ay nagkamali at sila ay iyong pinarusahan sa pamamagitan ng paglabas nila sa banal na garden ng Eden. Ngunit hindi doon natapos ang iyong pagmamahal at nangako ka sa aming mga magulang na ipapadala mo yung anak upang tubusin sila sa kasalanan at muli silang magkaroon ng pagkakataong maligtas na buhay na walang hanggan. Kami mga tao lamang, lagi kaming nagkakamali. Ngunit hindi magiging dahilan yon upang hindi namin alagaan ang kabanalan ng Iglesia. Hindi magiging dahilan yon upang itigil namin ang paglilinis at pagkontrol sa mga nagkakamaling member ng Iglesia sapagkat magiging larawan sila ng pagtalikod sa marami pang membro. Pag nakita nilang hindi sila kinokorek, ay magpapatuloy ang kanilang gawain at marami ang gagaya sapagkat wala naman palang silbi ang kontrol sa loob ng Iglesia. Maging mapagmahal kami sa aming kapwa, iligtas sila mula sa pagkaalipin ng kasalanan
at subukan namin at pilitin na sila'y maibalik sa iyong kawan. Ngunit kung sila'y tumanggi, ay nagawa na natin ang aming bahagi upang sila'y maitubig. Kami namang nasa loob ng samahang ito, katulad ng itinuro sa amin ni San Pablo ni Dr. Juanico, kami mabuhay na matalino. At ang pagiging matalino ay ang pagbabasa ng banal na kasulatan at pagsunoon, sapagkat ito ang ilaw sa aming mga paanan. Kung wala ang salita ng Diyos, wala kaming ilaw sa paanan, kami maliligaw o madarapa sa aming daraanan. At lubayan ang iglesia nito na pinangungunahan ng mga kapatid na nagsisikap na mapanatili ang kabanalan. At lubayan na silang lahat at magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa. At kung mayroon mang isang magkamali, ay tanggapin ang kanyang pagsuway ay mali at siya tumanggap ng palo ng pagmamahal ng Word at ng Diyos Ama sa langit. At nabayan nawa kami hanggang sa muling pakikita. Maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin ng Holy Spirit. Akin pong hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.